Magandang hapon sa lahat. Ako si Lieutenant Colonel Dennis Santos Martinez, ang Commanding Officer ng 47th Infantry Katapatan Battalion, PMA Class 2005. Ngayong araw na ito, ipagmamalaki ng unit namin na kami ay merong K9 na mga aso. K9 unit sa aming unit na pinayunir ng aming commander, the then Brigadier General Joey A. Iscanillas, na ngayon ay Major General Joey A. Iscanillas, ang commander ng 3rd Infantry Division. Ang mga ito ay kakaiba, hindi ito katulad ng mga pangkaraniwan o yung usual na K9 natin kung saan meron tayong Belgian Malinois, meron tayong Labrador. Ito sa unit namin, particular sa 47IB at sa 3rd Infantry Division, na ang father ng Aspin K9 na walang iba si Major General Iscanillas, ay malaki ang kontribusyon na ito sa aming operasyon. Ang Aspin, ang ibig sabihin ay asong Pinoy, no? Kung matatandaan natin, ang tawag natin sa mga aso dati ay askal, asong kalye. Pero para mas mababa ang kategorya nila, kaya para magkaroon ng mas magandang pangalan, tinawag natin itong Aspin o asong Pinoy, no? So makikita natin, ito yung mga typical na mga asong nakikita natin sa paligid. Itinray natin ito. Sa katunayan, may mga accomplishment ito. Itong aso na ito, itom, no? Kumbaga sa salitang Bisaya, black. Sa Tagalog, itim, no? So si Itom ay 3 years old na. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng major engagement ang 47IB sa Candoni, Negros Occidental, kung saan sa initial na bakbakan, nagresulta kagad ito, nakarecover kagad ang unit ng 6 na body counts o 6 na NPA na patay at 7 high-powered firearms. So nagkaroon kami ng pursuit operation. Itong mga aso na ito yung mga tracker dogs. Meron din kaming EDD or Explosive Detection Dogs. Pero pagka tracker, ibig sabihin, hahanapin yung kalaban, naiwan yung mga gamit nila, ipapaamoy namin ito, yung scent nila. It's either yung gamit nila o yung dugo nila, damit, pawis, hahanapin nila ito. At doon nga sa pursuit operation, nakita natin na meron silang isang wounded. Sinundan ito, tinrack ito yung gamit at yung blood stain, at nakarecover pa yung unit ng isa pang bangkay ng NPA. Kaya suma total, nagkaroon ng 7 body counts at isa pang baril. Kaya in total, 7 body counts and 8 high-powered firearms ang na-recover ng 47IB noong 2024 sa Candoni, Negros Occidental. Maliban dito sa Negros Oriental at Negros Occidental, area pa rin namin ng Bohol. Sa katunayan, hindi lang kami dito merong Aspin K9 unit, kundi pati sa Bohol na siyang nagsisecure doon o nagtatrabaho sa buong probinsya ng Bohol Province. Okay, dito sa unit namin sa 47IB, kung mapapansin nyo, dinevelop namin itong sa harapan namin, talaga kami ng obstacle course para sa mga aso, sa mga K9. Kung mapapansin nyo, regular yung training nila. So parang tao din yan. So kailangan din nila ng regular na exercise para sa kanilang endurance, no? Kung mapapansin natin, may mga nagtatanong, bakit daw Aspin yung ginamit namin ng mga tracker dog? Ang kadahilanan yan kung bakit Aspin, unang-una, dapat meron tayong semblance ng pagmamalaki sa sarili natin. Alam naman natin sa Pilipinas, wala tayo talagang yung tinatawag na sarili nating breed. Pangalawa, yung Aspin kasi, yung adaptability niya sa weather, umulan, umaraw, mas adaptable siya, hindi katulad ng ibang mga large breed, particular sa German Shepherd or even Belgian na iba na medyo mas malalaki breed na more than dun sa regular na medium size, mas mahina sila sa init, no? Kaya yung Aspin yung adaptability sa klima, okay na okay. Pangatlo, yung maintenance, no? Yung sa maintenance, yung in terms sa pagkain, ikukumpara natin sa large breed na imported, mas kaunti yung kanilang konsumo. At the same time, pwede rin natin silang pakainin ng mga hindi lang dog food o yung mga natural na pagkain. Kung makikita natin, ayan, ito yung mga regular na ginagawa nila dito. Kumbaga, may training yan, yung mga talon-talon. Kung bakit may mga obstacle course na ganito, kasi sa mga training pa lang, makikita natin, pagkatuta pa lang yan, hindi yan lahat marunong tumalon, hindi yan lahat marunong tumulay. Inaano din kasi yan, ina-assess din kasi yan na kailangan marunong sila sa iba-ibang klase ng terrain, no? Yung iba dyan, takot dyan sa may butas, yung iba hindi marunong tumalon, ayan, no?
Yung iba hindi marunong tumulay. Hindi lahat ng aso. Maniwala kayo sa akin na very confident na tumulay. Tumulay, tumalon, lumusot sa butas. Hindi lahat yan. Ito ay parte ng training namin para sa iba't ibang environment o iba-ibang terrain, sanay na sila. Hindi sila matatakot o hindi sila magugulat. Bigyan ko lang kayo ng history kung bakit nagkaroon kami ng K9 unit na kung saan mga aspin yung ginagamit nating mga aso. Dati ang brigade commander namin ay si Brigadier General Joey Escanillas. Siya talaga yung father ng K9 Aspin or Aspin K9, no? So inintroduce niya ito sa brigade, no? Under niya kami noon 47 IB. And then ngayon sa totoo lang ngayon na siya na yung division commander namin, nagpalabas na siya ng directive na he wants to institutionalize yung Aspin K9 sa buong 3rd ID kasi malaking factor din talaga ito. During encounters, gamit na gamit din talaga ito. Even before operations, during operations, after operations, depende sa kanyang deployment, no? Gamit na gamit ito. Yung accomplishment ng mga aso natin ay hindi rin talaga matatawaran. So, ito ay para sa lahat. Malalaman natin na na maging proud tayo sa mga aso natin. Hindi porke local yan, wala nang pakinabang yan. Napapakinabangan yan. Sa totoo lang, dapat maging proud tayo sa aso natin. Kaya, i-re-enact natin ngayon kung paano yung ginagawa natin sa training nila. Itong mga Aspin na K9 natin, ano. So kung makikita natin, ito ay isang sample na kunwari may NPA, no, nagkaroon ng bakbakan and then tumakbo. Siyempre, usually is either tumakbo siya, may nalaglag siyang gamit o nagkapukpukan, meron siyang ayan, nakita niyo, kunwari inire-enact natin, wounded, may nalaglag na gamit, it's either nalaglag o talagang gamit niya ito na naiwan. Ngayon, ang gagawin ng tropa natin, ng K9 Aspin natin ay ipapatrack natin ito. Siyempre, nagkapukpukan dito, yung katulad ng sinabi natin, magkakaroon tayo ng pursuit operation. Sige. So, ito, hindi niya nakikita to kanina, nakatalikod siya. So, talagang actual ito. Blind dito. Hindi niya alam kung saan nagtago yung NPA o yung kalaban, yung armado, sabihin natin. So ayun, ang simulation ay yan. Ipapaamoy niya yan sa aso natin. Gamit ng simulation, gamit ng armado yan. Tracker, ibig sabihin itatrack niya kung saan pumunta. Yan. Sige. Natin kung ano. Nakataligod siya kanina. Hindi niya talaga nakita yon, ano? Pero kita mo yung direksyon. Hindi ko na rin nakita kung saan pumunta yung ano eh. Ano? So menyas na lang kayo kung find, kung nakita talaga. Nakita na ba? O, nakita na. Ganun kabilis, no? Nakita nyo? Oo. Halika dito, tignan natin kung ano. Positive. Halika. Tignan natin dito. Ayan. Kita nyo? So, yan ang mga ginagawa nating training. Ang tawag natin dito ay recall, no? So, kailangan nilang nire-recall din yung training nila para nare-refresh sila or hindi nila nakakalimutan. Scent detection ang tawag dyan. Same lang din naman sa concept ng EDD, yung explosive detection, pati sa narcotic, same lang din naman yung concept. So, kailangan lang nire-refresh. Ang kagandahan lang dito, ito talaga ay sarili nating ating breed to. Aspin ito. Okay, mag-take two tayo. Subukan talaga natin yung galing ng ating mga aso. Nakita na natin kanina si Itom, isang Aspin yon. So, tatawag ulit tayo ng isang Aspin pa dito, no? So, take two tayo sa another round tayo ng reenactment. Ito yung armado. Sige. Iyon, nalaglag niya yung gamit niya. Simulate natin na wounded. Wala dito yung aso ngayon, Nandun siya nakatalikod para ang natin na hindi talaga niya nakikita. Para malalaman natin talaga kung magaling yung aso natin. Sige, halika dito.
Anong pangalan na to? Si Kambang po, sir. Kambang. Go, Kambang. So pareho pa rin ang simulation natin, ang assumption natin na iwan ng kalaban yung gamit, either backpack, damit, or anything na po pwedeng i-track natin. Okay, nakita natin nakita na ng aso yung medyo nag-hesitate lang siya dito kanina pero nakita pa rin. Mukhang mas magaling si Itom, no? Okay. Ayos. So makikita natin yan, pinuulit-ulit natin yan para recall ang tawag natin dyan, para ma-refresh yung ng mga aso natin. So, yun nakapakita na natin yung demo, nabanggit ko na rin yung accomplishment ng Aspin K9 natin dito sa unit noong 2024. Masasabi natin na napakahalaga ng Aspin K9 dito sa 47IB at sa buong 3rd ID. No? So, we attribute this initiative sa aming Division Commander, si Major General Joey Escanillas. Siya po talaga yung father ng Aspin K9 dito sa buong Philippine Army. Kung mapapansin po natin, ang laking tulong na to, ang laking pakinabang. Hindi lang po ito basta yung mga aso natin na nakikita natin sa kalye. Kung hindi, nagagamit natin itong mga aso na ito, itong Aspin na ito, itong asong Pinoy na ito, sa operations ng ating kasundaluhan. Maraming salamat po.